Harap lang. We are peace-loving people. We are not lawbreakers. City going to Medina, more or less 50. Pangunahan ng pag-serve ng warrant of arrest laban kina Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada, Ingrid Canada, at Sylvia. Warrant ako pa paano to? Saan ang warrant? Legal. Basta legal. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may Yes, sir. reklamo ka, mag-hain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, ipaalam ko lang papasok sana, kami sir. sa ayon sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito. Sige, ano Ipaalam ko gusto lang. sabihin? Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Immaterial yan, attorney. Na-serve na daw yung alias Immaterial warrant yan, of attorney. arrest. Immaterial Na-serve yan. na daw. Immaterial yan. Akin na yung gibain natin ang gate. Kaya yung gibain ko ang gate, pakibukas, bibigyan ko kayo ng 30 minutes. At papasok kami. Isang grupo nga ng DDM doon sa kabilang gate. Sa ating kapulisan Ano sa amuka? Ay kung violente lang, may ambot lang. Kung wala, may kiusap ni Pastor, ambot lang nila. Dili lagi! Dili daw! Dili daw! Ayaw! Wala sila. Mga ng mga miyembro ng KOJC sa loob, lalo na doon sa may dormitory ng mga babae. Gano'n pa totoo? Hindi po totoo yun na may tear gas po sa nangyari. And then sa report naman po, walang ganoon po. Pero yung mga inilabas kagabi, ma'am, na mga miyembro ng KOJC, ano po yung nangyari sa kanila, ma'am? Sir? May inilabas po ng mga miyembro ng KOJC nakay po sa ambulansya. Ano po yung nangyari sa kanila? Siguro po, nahimatay din sila sa pagod kasi sila din po ay walang tulog sa pagbabantay po sa loob. Naiintindihan naman din po namin yung sentimento nila na gusto nila naman lang protektahan yung KOJC. So, pareho po sunod sa nangyari sa na-declare po na dead on arrival ng attending physician sa SPMC. Siya po ay meron ng history ng sakit at cause po ng death is cardiac arrest. And then based naman po doon sa information namin, ilang araw na po siyang puyat at pagod sa pagbabantay sa tower ng KOJC. At yun naman pong attack po niya
ay hindi naman po due sa confrontation ng pagpasok ng kapulisan sa whole compound kasi nakita nyo naman po kahapon, kusa naman po nilang inopen yung gate at kusa po kami nakapasok. So kung sana, kung lahat naman ay gusto magpahinga, no? Hindi lang yung kapulisan, at lahat gusto matapos na itong operation na ito. So pinakamabuti po na yung pananalangin po namin na si Kibuloy ay sumerender na po at harapin po niya yung kaso niya sa court. Kasi yung sinasabi naman po ng mga members na hindi guilty si Pastor sa mga sinampang kaso sa kanya. Sana maintindihan ninyo na ang pulis po ay hindi po pwedeng, wala po kaming authority na magsabi na guilty or hindi guilty si Kibuloy. Kasi po ang trabaho lang po namin is implement yung warrant of arrest na inisyu ng court. Ang judge po ang makapagsabi kung guilty o hindi po guilty si Kibuloy. Ma'am, accordingly, meron daw po na 14 stitches na injured na police. Totoo ba ito, ma'am? May mga injured na May mga injured din po na police dahil sa operation. At ayaw din talaga namin na meron na masaktan. Kaya po, dun sa mga supporters and followers, lalo-lalo na yung nasa loob, hayaan nyo lang po kaming mag-search para po hindi rin po ma-delay. Wag na po tayong magkasakitan dahil nagtatrabaho lang po. Ano po yung mga injuries, ma'am? At ilan yung injured on the part sa KOJC ng mga members? At ilan po yung injured on the part sa Sa base po sa report, mga scratches lang naman po yung injury. Meron po sa KOJC 8, based sa report na na-receive ko. And then, 4 po sa police po na side. Ano So, po yung very minor injuries. Yun lang din po, yung mga yung resistance nila na kami ay papapasukin. So, sana wala nang resistance in the sense na nag-usap na si RD and Attorney Tulion kahapon sa madaling araw na pwede kami mag-search sa loob. So, iwasan na lang po natin yung pag-resist para mas madali po yung trabaho namin, mas mabilis po yung matatapos at mas maaga din po kami makakaalis sa compound. Ma'am, Gusto ko klaruhin, please bigyan nyo ko ng pagkakataon kasi sinasabi nila we are taking them as hostages. Hindi po sila hostage kasi malaya naman po silang nakakalabas. And then hindi po totoo na i-take over namin ang the whole KOJC compound kasi hindi naman po yan sa amin. Pag matapos po yung trabaho namin, aalis din po kami. Okay, doon sa hindi papapasok. Okay, so ma'am, okay, sasagutin ko yan siya. Ang operations ng police ay mayroon po kaming mga strategies. And hindi na po namin kailangan na-explain kung reasons yung mga strategies namin, including na po yung hindi namin pagpapasok sa mga members ng KOJC sa loob sa ngayon habang ginagawa namin ang aming trabaho. Ma'am, comment yung ma'am na may isang pulis o na isa ka pulis nga nag-spray o pepper spray matod pa sa kaning secretary o executive secretary sa KOJC. Bine-verify pa rin po namin yan and yan na report. Sa ngayon, wala pa ako natatanggap na any information about that. May nag-paper spray. Pero I doubt na may gagawa ng ganon. Yes, meron na. Administrator namin, ma'am. Kasi kung totoo na may nangyaring ganon, pwede naman po kasuhan yung pulis na gumawa. Kung meron. Kung meron. Pero sana naman po, eto ha, pakiusap nila namin sa mga supporters na wag naman po kayong mag-spread ng fake news, misinformation and misleading information like yung sinasabi na 7 ang patay. Hindi totoo. Even Attorney Tulion ay nag-confirm na 1 lang po ang patay kahapon dahil po sa cardiac arrest. Pero ang pinapalabas po sa mga news ng SMNI ay 7 po ang patay. Yun po ay fake news at gumagawa po kayo ng misinformation. Nagko-cause po kayo ng chaos and fear sa mga tao. Hindi po yun. May nakarating na ba sa inyo na formal complaint ng mga blogger based dito sa Yes, nangyari? kung may mga reklamo po sila, ay report niya po at
mag-file po kayo ng case sa court or administrative case po dun po sa amin. At haharapin naman po namin yan. Ma'am, sabi nyo kanina walang hostage, pero may video na lumabas sa report ng SMNI na ang yung executive minister is wala gipagawas, gibabagan siya sa mga nagbarikada nga pulis sulod mismo sa KOJC compound. No, very very clear instruction ni RD na anyone pwedeng lumabas sa compound. Very nagka-commotion sila, ma'am. very clear to siya. Ma'am, on the second day ngayon, Nasagot ko na po yan kanina. ma'am, on the second day ngayon, ano na yung plano natin? Sinabi ni RD kanina na may mga compartment tayong susuyurin. So ano yung update, ma'am? Sana po tayo sa ating search ngayon. So ngayon, mag-start na tayo ngayon doon sa extensive search, doon sa mga sinasabi natin na mga secret compartments, gamitan natin yung mga radar po. So, magiging meticuloso na po tayo dito doon po na sa station. Bayanan nyo na naman po. At yun na, ulitin ko yung panawagan natin kang Kibuloy na since kayo po ay inosente, sumerender na po kayo, harapin ang kaso, magagaling naman po yung mga abogado ninyo para matapos na po ito lahat, makapagpapahinga na po yung mga members ninyo na very high na po yung emotion nila. So, very stressful po sa kanila yun. Alright. So, maraming salamat po. Good afternoon, everyone. I would just like to inform you that the Philippine National Police operatives are still in the compound of KOJC. And in behalf of the KOJC Board of Administrators, we would like to request them formally again that they leave the premises, knowing that the search has already been done. Note that the search was even supposedly illegal, but we just allowed it in order to prevent bloodshed. And if you were here yesterday, you know that we were only given 30 minutes by General Torre to open the gate, and we complied with the same. But prior to the lapse of 30 minutes, I think you know that some of his men already breached the walls, destroyed the walls in the southern portion, back portion, and the eastern portion of the compound, and utilized tear gas as against the members of KOJC. You already know that 1 died, 4 suffered heart attacks, and 4 children suffered severe serious anxiety attacks, and 16 were injured. So since the search has already been done, today, this morning, General Torre again searched the entire GMC compound, utilizing K9 dogs as well as his so-called heartbeat detector, but nothing happened. He did not find Pastor Apollo C. Kibuloy and the co-accused. So therefore, since the search has already been done many times already, we request the PNP, the Philippine National Government, to order the policemen here because they are already sleeping in the sacred grounds of KOJC. They are utilizing the restrooms. The restrooms have become very smelly already, and I think any private person, if he is the owner of the property, can likewise insist as to who will be allowed to enter the said property. And it is very unfortunate that even 1 hour ago, our very own executive pastor, Pastor Marlon Acobo, and his companions, all members of KOJC, were prevented from entering the KOJC compound. Even my associate, Attorney Carlena Luz, had a difficulty entering the KOJC compound. So, I would like to request again the PNP, to remove their personnel here, and please respect the rights, ownership rights, and the privacy rights of the members of the KOJC. Attorney, anong next step nyo ngayon? Magpapile pa kayo ng counter case agad sa PNP? Actually, that is the problem because they timed the so-called service of the warrant of arrest on a Saturday, right? Saturday kahapon. And there is no court. Sunday, walang korte.
Monday, walang korte kasi holiday. So, meron na po kaming mga pleadings po niyan, saan namin ipa-file. So, kung sino man ang nagplano nito, salamat po. Magaling po pagkaplano, wala kaming mga magawa ng mga abogado. Kasi ang mga abogado, di naman pwede magwarawara, no? Sa harap ng mga pulis. Kung determinado yung mga pulis na pumasok sa isang property, kahit alam namin na mali ito, hindi naman kami pwede na physically magdupa-dupa just to prevent them. Kaya anong magagamit mo kung yung mga pulis na may mga armas would really enter the said property? Kaya nga, I would extend my apologies to the members of the KOJC. Kasi si Atty. Torion, walang magawa. Tao lamang po ako, wala naman akong armas. But legally, there will be a time for reckoning, no? And we can always file appropriate pleadings in court. We can always do our job as lawyers. It's just that as of the moment, my apologies, I could not do anything except to advise them as to what to do, not to lose hope, because some members really have lost hope, no? Because of what is happening today. They could not really stomach other persons insulting the holy grounds of KOJC. I will not anymore delve into that, but certainly there will be time for legal reckoning. Attorney, meron na po daw nag-file ng blotter sa mga police station ng members ng KOJC. Can you confirm at ano po yung reklamo doon sa mga blotters, attorney? Well, there are requests for the incidents to be recorded in the police blotter. As to what are these, I could not anymore, specify. I would just like to point out, no, that there's this one news agency which reported that the police allegedly rescued one member for violation of anti-human trafficking law or whatever. I would just like to say that that is not true. No, that should have been presented before you, and we do not know where did that news agency get that news. I do hope that that news agency will correct that news because that is not true. Pero yung sabi din ng PRO 11, galing sa kanila yung report na prevented daw yung member na yun to go outside sa premises ng KOJC. Well, you can see who prevents who. No? You can rightfully see, you use your camera, who is preventing who. And there is even a line of policemen here who are in front of the property. Even you can see the food. Tingnan nyo yan. Merong sasakyan na para pagkain sana namin, mahirap nang makapasok. Yun pang aming member, no? Yan ang isasabi ko na hindi talaga yan totoo. Attorney, yung mga injured po kapo, yung 4 na severe. Napadala po sa ospital, pina-check up po natin. May abogado po na nagsama sa kanila doon at mga miyembro para po sila bigyan po ng lunas. Safe naman po na sila? Safe naman sila po ngayon. 16 injured, 1 dead, 4 suffered severe heart attacks, 4 minor suffered severe anxiety attacks. Attorney, could you give us a picture of what's happening inside? May mga nasira po ba ng mga properties? Ang picture ngayon doon, yung mga pulis po natutulog po sa grounds ng KOJC. Meron daw plano na magamit daw sila ng mga anong tawag nito, yung mga equipments daw para hukayin yung certain properties ng KOJC kay nandun daw si Pastor. Sana naman hindi nila itutuloy yun na jackhammer daw ang gagawin. In the first place, bakit ka magamit ng jackhammer? The fact na concrete yan at ginamitan mo na ng so-called heartbeat analyzer, bakit mo pa i-jackhammer yan? No? Baka ano naman ito, plano ito na sisirain lang talaga yung
JMC Properties, KOJC Properties po. Attorney, would you consider this as a hostage at takeover na ng police sa property ninyo? Parang garrison ito eh. Parang ginawa na itong kampo ng PNP. Yun talaga feeling namin. Kasi halos yung proof nga kanina, yung KOJC Chief Minister namin ay hindi na makapasok. And I have to call the authorities to allow them to enter. And I have yet to, although sinabi naman na i-allow na daw nila, sana i-allow nila kasi I'm calling Pastor Jacobo na pwede na raw siyang pumasok. I heard also about that plan. Sana hindi itutuloy po ni General daw yan na plano. Ako, hindi ko narinig yung plano na yan, pero as reported by SMNI, meron atang nakabigay sa kanila ng report na gano'n. May sanib birta po nga bukas ng mga member. Ano po? May sanib birta po sila dito bukas. I really do not know of that plan. No? I have no idea about that. Possible magtatagal pa yung mga pulis kasi sabi ni Torre kahapon na 30% pa lang daw yung naalokog nila as of last night. Kaya nga nagtataka ako, baka naman prelude into something graver, no? Baka prelude ito na magstay sila dito para kung merong forfeiture order later, nandyan na sila, no? Pero sana maunawaan nila na wala pong forfeiture order, mahaba pa po yan na masyado na proseso. Ang nandyan ngayon, freeze order pa lang. Ang freeze order or even attachment order po, hindi po yan lisensya na para i-occupy mo po yung property. So kaya sana maintindihan po nila na hindi po yan ground na mananatili ka sa isang propriedad maski may freeze order ka o attachment order ka. Are there areas din po sa KOJC wherein the police are prevented kaya nagkaroon ng No. resistance? They have ruled it over here, no? And as a matter of fact, yung ginawa kanina ni General Torre, pangsyam na niya yung balik sa especially doon sa main compound po ng KOJC. Attorney, just to clarify, sinasabi ni General Torre na napakalawak ng area. So, gaano ba kadami yung mga structures at gaano ba kalapad, kahaba ito? Bakit natatagalan sila? Honestly, alibay lang niya yun. Hindi ako makapaniwala kasi in just 2 hours, tapos na sila 2.5 hours kahapon. Yung mga pulis niya, namamahinga na mga 9:30 in the morning pa lang. They right away formed into different groups, mga 28 yung bilang ko eh. Paano masundan yung 28? Kaya nga mga 10:30 in the morning kahapon, mga 10:45, parang sumakit yung dibdib ko at yung sikmura ko ay humihilab. Kaya I took a rest and I took my lunch thereafter. Sa kadami kasi nila. So imposible na hindi niya matapos-tapos yan. Oo. At sa katao po ang hinahanap po dito, hindi po ok-ok. So 22 lahat ng structures sa loob? Hindi naman 22. Kung bibilangin mo pati shed, siguro mga 41 o 42. Oo. Pero kung isa-isahin mo yan, na isa-isa na nila yan. At saka pang siyam na ito na bisita nila kung bilangin mo yung araw. Oo. So, imposible. Sorry kay General Torre, alipay lang niya yun para makastay pa siya dito. Sana ma-rework niya yung mind niya na tapos na yung trabaho niya, umuwi na siya. Hindi na siya welcome dito.